Yan po report ng ABS-CBN. Blatter altered to link Lisa Marcos to Tantoco death. Mahilig sila mga kababayan magtay-tay ng kwento. Ito po yung balita. First Lady Lisa Marcos won't be joining PBBM and US3 where he met business leaders at saka yung Filipino community. Yung pinakauna, yung September 22, he went on a 6-day working visit sa New York City for the United dahil sa isyu ng pagkamatay ni Paulo Tantoco, may-ari ng Rostan. Sigurado yan po, mga kababayan. At marami. Kung kayo ba, nakasabay kayo sa isang event na pinuntahan ninyo, sagutin mo ba lahat ng nangyayari sa paligid? At Correct. sa lahat ng mga pangyayari doon sa mga tao na nandoon? Correct. O kaya ikaw ay napunta sa ospital at may nakasabay ka mga pasyente. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Sabi dito mga kababayan sa balita, si First Lady Lisa Marcos hindi kasama ng ating Pangulo sa kanyang pagbisita sa imbitasyon ni US President Donald Trump. Sigurado may kwento na naman po dito yung mga DDS. Sasabihin na takot siguro niya kasi baka siya makulong sa Amerika. Dahil doon sa sabitan niya siya. Sabit yung First Lady sa pagkamatay ni Rostan's Ear na lumabas, piki pala yung police report. Piniki, mga kababayan, para palabasin na kasama si Lisa Marcos sa inimbestigahan. Yan po report ng ABS-CBN. Blatter altered to link Lisa Marcos to Tantoco death. Inalter po. Yan. This composite image shows a screenshot of the police blatter and apparently altered document. Ganon kagaling mga kababayan ito mga DDS. Mahilig mamiki po. O ngayon, with this report na ang sabi, hindi kasama si Lisa Marcos, magtatay-tay na naman sila ng kwento. O, di ba niya? Lalo na yung vlogger na nakabase doon sa Amerika. Yan ang yan rason. Natakot. Kasi, baka niya siya imbestigahan dito at makulong. Kaya hindi kasama si Lisa Marcos ng ating Pangulo. Ibigay ko sa inyo yung kwento mga kababayan na siguradong magiging subject sa mga tinaytaying istorya. Mahilig sila mga kababayan magtay-tay ng kwento. O, ito po yung balita. First Lady Lisa Marcos won't be joining PBBM and US3. Ito mga kababayan yung sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro in an interview ngayon pong araw na to. Hindi po, no. Sabi po niya, when asked if the First Lady will be among the President's delegation in his Washington visit. So sabi po ni Jose Claire Castro, definitely anya, yung mga cabinet officials niya kasama sa kanyang US trip. Yes, may mga makakasama po siya. Hindi ko lang alam kung may authority ako to give details on that. Mas maganda po siguro yung DFA, yung tanungin po natin patungkol po sa biyahe. Sabi po ni Jose Castro. So yung ating Pangulong Bongbong Marcos is set to travel to Washington DC from July 20 to 22. So yung ating Pangulo, nagkaapat na beses na po na nag-travel pa US. Una, noong April 2024 para mag-attend po ng First US-Philippines-Japan Trilateral Summit. And in November 2023, Marcos attended the 30th Asia-Pacific Economic Cooperation APEC Economic Leaders Meeting and related activities in San Francisco, California. After the summit, the President had working visits to Los Angeles, California and Honolulu, Hawaii, where he met business leaders at saka yung Filipino community. Yung pinakauna, yung September 22, he went on a 6-day working visit sa New York City for the United Nations General Assembly, his first official visit as head of state. Saka, noong May 2023, he went on a 5-day official working visit to Washington, D.C., where he met with President Joseph Biden at the White House. So yun po yung official statement ng Palasyo Malacanang. Kani-kanina lang po na hindi kasama si Lisa Marcos sa US trip ng ating Pangulo. Wala mang sinabi kung anong rason. Pero ang rason na siguradong sasabihin ng mga DDS vloggers and fake news peddlers po
natakot niya na sumama dahil sa isyu ng pagkamatay ni Paulo Tantoco, may-ari ng Rostan. Sigurado yan po, mga kababayan. At marami magsishare ng mga fake news na balitang yan kasi napakarami yung mahilig po sa chismis. Yung mga followers nila po, kahit paulit-ulit po na nabibiktima ng mga fake news ng kanilang mga kasama mismo, hindi po sila nadadala kasi aware sila na fake news man talaga, kaya lang kailangan nilang paniwalaan para siraan yung ating Pangulo at si Lisa Marcos. Yan ang objective nila. Gagamit sila. Wala silang paki kung ang kwento nila fake news. Talagang sinasadya po nila kahit yung mga komento. Pag binasa po ninyo, ang mga comments nila, mga reactions nila sa mga kwento, pinaninindigan nila yung fake news. Kahit pa ulit-ulit po na nadidibang yung kanilang mga kwento. Walang kadala-dala o galing kulto po na maski paliwanagan mo ng tamang katuruan. Di ba ang kulto po? Ganun ang mindset. Kahit ipakita mo ang katotohanan, ayaw niyang paniwalaan ang katotohanan. Gusto niyang paniwalaan kung ano yung sinasabi ng kanilang cult leader. Yung leader ng kulto nila, yun lang ang tama, yun lang ang totoo sa kanila. Yan ang problema dito po. O ngayon, ito si Larry Gadon, dinefend niya si First Lady Lisa Marcos. Sabi po niya, ang palasyo niya owes no explanation on death of Tantoco Sayon. Hindi kailangang magpaliwanag. Reaksyon nito mga kababayan ni Larry Gadon doon sa sinabi ni Amy Marcos na dapat magpaliwanag. Bakit naman magpapaliwanag? Anong kinalaman? Yung ating First Lady po, hindi man inimbestigahan. Ang may concern yan dapat yung LA Police. Kung yung LA Police nga kung saan nangyari yung insidente, hindi po iniistorbo si First Lady Lisa Marcos kasi alam din nila yung totoo, hindi man sangkot. So bakit kailangan magpaliwanag yung Palasyo Malacanang dahil lang nagpakalat ng ganyang kwento po itong si Bobby Tiglao na ang source niya, Viber, may nag-send daw sa kanya sa Viber. Nawala na sa katinoan mga kababayan si Tiglao. Hindi niya binirify kung yung nag-send sa kanya sa Viber, tama yung sinend sa kanyang kwento. Dati siyang opisyal ng gobyerno. Malawak yung influence niya. And siguro may mga kakilala din siya sa LA na pwede niyang hingan ng tulong. Paki-verify nga kung totoong may report nito. Totoo bang na-blatter? At ano yung laman ng blatter? Ito ba yung laman ng blatter? Yun pala mga kababayan, dinoktor yung blatter na nirelease sa media. Through Bobby Tiglao, you see? Kaya ang sabi, pinag-iisipan po ng Palasyo Malacanang na mag-file. Pero I think baka hindi na matuloy. Baka hindi man po mag-file ng Kasi bakit? Why bother? Di ba? Kaya sabi ni Larry Gadon, it was not the duty of First Lady Lisa Araneta Marcos to keep tabs on the actions of Tantoco. Kaya sabi niya, walang kailangan ipaliwanag ang Palasyo Malacanang. Malacanang has nothing to explain with regard to the death of Rostan's executive Juan Paulo Tantoco in Los Angeles. Sabi ni Larry Gadon, hindi security guard o yaya si First Lady Lisa Marcos, so walang kailangang isubmit na report ang Malacanang o kahit anumang paliwanag na dapat gawin tungkol doon sa nangyari sa insidente ng pagkamatay ni Mr. Paulo Tantoco. He made a statement after calls for the First Lady to explain her alleged ties to Tantoco's death due to claims that he had been part of the entourage in the U.S. Sabi nga po ng Palasyo Malacanang si Jose Castro, hindi man daw po parte ng official entourage ng Palasyo Malacanang si Tantoco. Sumabay na lang siguro doon kasi yung asawa yata, yon ang social secretary ng ating Pangulong Marcos. Ni Lisa Marcos. Gadon also said the Philippine government has no jurisdiction over the matter since Tantoco died in Los Angeles. He pointed out that the medical examiner had already issued a report on Tantoco's cause of death, ruling it accidental and due to cocaine effects. So sabi niya, blaming Araneta Marcos for this is excessive and illogical. He said the outrage is misplaced and said attention should be focused on the case of missing Sabongeros which took place during the Duterte administration and remains unresolved. Yan mga kababayan yung banat ni Larry Gadon. Tama naman po. Ito, parinig ko sa inyo yung statement ni Larry Gadon. O yaya
si First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi man na niyaya. Walang kailangang isubmit na report ang Malacanang o kahit na anong paliwanag na dapat gawin tungkol doon sa nangyari sa insidente ng pagkamatay ni Mr. Paulo Tantoco. Dahil hindi naman natin sagot lahat ng pangyayari sa paligid natin. Besides, si Mr. Tantoco naman ay 44 years old na. Alam na niya ang kanyang ginagawa. At hindi naman nandun si First Lady para bantayan ang lahat ng kilos niya. Correct. O kung kayo ba, nakasabay kayo sa isang event na pinuntahan ninyo, sagutin mo ba lahat ng nangyayari sa paligid? At sa lahat ng mga pangyayari doon sa mga tao na nandoon? Correct. O kaya ikaw ay napunta sa ospital at may nakasabay ka mga pasyente doon sa elevator at may namatay doon. Sagot mo ba yon? Kasalanan mo ba yon? O ikaw ba ay may pananagutan doon? Wala! Ano naman ang kinalaman ni First Lady dyan? Masyado naman pang-asar itong ginagawa nila na kailangan ipaliwanag, kailangan magsabit ng report. At si Amy Marcos ang tinutukoy niya. Nangyari yun sa Los Angeles at ang may jurisdiction doon ay ang Los Angeles Police. So, hindi naman tayo pwede mag-imbestiga doon. O ano ba naman klaseng mga pang-aasar yung ginagawa niyan? Walang kinalaman doon si First Lady Lisa Araneta Marcos. Napakalayo ng inyong mga iniisip. Magsasabit ng report? Para saan? May report na nga yung coroner's coroner's report. Ang sabi, Mr. Paulo Tantoco died of accident due to overdose. Nagkaroon siya ng heart attack. No? So, ano naman kinalaman ni Madam Lisa doon? Napakalayo. Sobra-sobra namang pang-aasar yan. Kung kayo sisihin ko sa lahat ng mga pangyayari, pati yung aso ng kapitbahay nyo namatay dahil kasi kapitbahay kayo. O kaya may namatay na kababayan kayo, sisihin ko kayo. Namatay yung kababayan nyo kasi kababayan kayo, dapat kayo sisihin. Sobra-sobra namang pang-aasar yan. Kung kayo sisihin ko sa lahat ng mga pangyayari, pati yung aso ng kapitbahay nyo namatay dahil kasi kapitbahay kayo. O kaya may namatay na kababayan kayo, sisihin ko kayo. Namatay yung kababayan nyo kasi kababayan kayo, dapat kayo sisihin. Ganun ba yun? Nasaan yung logic? Yan ang gustong mangyari. Kasi kasama doon. Hindi nga kasama sa official entourage. Sumabol yang siguro. At ang daming nag-attend doon. Kasama si Chis Escudero, si Jingo Estrada, at napakaraming mga artista. Ba't hindi ninyo sinabit? Bakit si Lisa Marcos lang? Yan ang tanong. Kasi gusto ninyong manira. Gustong siraan si Lisa Marcos. Kasi pag sinira si Lisa Marcos, tulad nung panahon ni Apo Lakay, siniraan si Mrs. Imelda Marcos. Ang talagang tumbok nila si PBBM. Hindi obra yung mga panira ninyo. Sabi ni Ginger Monyi, ang walang hiya dyan, yung aling senador na mahaba ang baba, Senator Alibaba, aling mahaba ang baba. Habang gumagawa ng fake news, lalong humahaba ang baba. Sabi ni Noel Rina, ngaw-ngaw lang, puro panira, kultong utak. Sabi ni Carmencita Sales, correct. Sabi ni Leia Coloso, kaya nga, lahat na lang bintang nila sa First Family. And ikaw, Aimee, you should know better. Nakakaya ka. Sabi ni Noli Isanan Labasbas, may masabi lang mga didilis. Itong si Maharlika, nuknuka ng sinungaling. Sarap, martilyo na bunganga. Yan, ang daming kasama po. Bakit si Mrs. Lisa Marcos lang ang tinatarget nila? Ito yung latest. Castro submits courtesy resignation in compliance with PCO Chief's Order. Makagawa naman ninyo ng istorya na sinibak si Jose Castro. May bagong PCO secretary, kaya pinapa-courtesy resignation. Yung lahat, para may free hand din yung bagong PCO secretary kung sino yung i-retain. O diretso nang tatanggapin yung resignation. So parte siya, that is normal na nangyayari pag ang secretary bago. So kukuha siya ng mga tao din na siyempre gusto niya yung pagkakatiwalaan niya para ma-fulfill niya yung kanyang sinumpaang tungkulin nang tanggapin niya yung posisyon sa ating Pangulo. Ganon lang po yan, mga kababayan. Ngayon, hindi natin alam kung si Jose Castro ay
i-retain o tatanggapin yung kanyang courtesy resignation. So, hintayin na lang po natin. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.